papi! So mga paps, tayo nga po ay nandito sa Calax ngayon at ipapakita ko nga po sa inyo itong Calax Silang East Interchange na bagong bukas from here nga sa may Santa Rosa going nga dun sa may Silang East Interchange. Noong nakaraang video ko kasi nito mga paps, yung opening noong August 24, naipakita ko lamang ay yung from Silang East Interchange nga going to Santa Rosa. However, nung pabalik na ako from Santa Rosa going back nga dyan sa may Silang East ay bigla nga namang sinara ulit itong part ng Silang East na ito dahil meron lang daw kailangan pang tapusin na mga minor na bagay. At ang plano ko nga naman noon ay from Silang East to Santa Rosa and Santa Rosa to Silang East. Kaya nga lang hindi nga po natuloy. Kaya ito po, ito nga po yung makikita ninyo from Santa Rosa going to Silang East and more greens nga sa area na ito ng interchange ng Calax. But anyways, mga paps at mga ma'am, ang main topic ko nga po dito aside sa pagpapakita ko po sa inyo ng area na ito ay itong RFID issue na I think up to now meron pa rin dito sa Calax Silang East. And based on my experience, not just dito sa may Silang East, pati nga po yung sa may Laguna Boulevard Interchange, nung opening po nito ay nagkaroon din po ako ng problema sa kanilang RFID system. But good naman mga paps, mabilis lang naman nung time na yon. Pero syempre, tayo umaasa pa rin na sana ay mas mapaigi nga nila yung kanilang system dito, RFID system, nang sa ganun mas mag-enjoy tayo sa pagbiyahe nga dito sa Cavite Laguna Expressway na isa nga po sa paborito kong i-cover sa aking mga vlogs. At later on nga, i-discuss natin yung mga issues nga sa ating mga RFID dito nga sa ating mga expressway sa Pilipinas. At for now, enjoy nyo muna yung view hanggang dyan nga sa may Silang East Interchange. So mga paps at mga ma'am, hope nag-enjoy nga po kayo sa scenery na nakita natin dito sa Calax papuntang Silang East Interchange. Anyway,
going back po, yung ating purpose nga ng vlog na ito is addressing nga itong RFID system ng Kallax. Well, aside from the issue that they have nga dito sa kanilang RFID, maybe meron din tayong fault dito as a commuter at may kalituhan na nangyayari siguro dahil nga itong Kallax from Mamplasan is karugtungan ng SLEX at ang inaakala natin pagpasok natin sa Kallax ay pwede nga itong ginagamit natin sa SLEX na auto sweep card. Well, ang Kallax po ay under nga po ng MPTC or ng Metro Pacific Toll Corporation. So, ang ginagamit nga dito na RFID ay itong Easy Trip at yun na nga yung ginagamit din sa may Cavitex area at yung sa South Luzon Expressway naman kung saan itong nag-start doon sa may Mamplasan entry, ang gamit nga naman doon ay itong auto sweep card ng San Miguel Corporation. And also to share mga paps at mga ma'am, ang MPTC at ang San Miguel nga, both of their expressways ay gumagamit pa rin ng cash system. So meron pa rin silang cash lane, however nga lang, ang problema doon ay matatraffic nga tayo. Tulad nga po dyan sa may Mamplasan, pagpapasok po ng Kallax, mapapansin nyo po, ang haba na nga ng traffic dyan banda sa area na yan dahil sa cash lane. At ganoon din po pag kayo'y palabas na ng Calamba Interchange, mapapansin nyo rin po ang haba ng pila ng cash lane. So as much as possible, mga paps at mga ma'am, kung may time po kayo, kumuha na po kayo ng RFID nga para sa inyong mga sasakyan. At ang masishare ko nga po, ang wala gaanong pila na alam ko is that dyan sa may Cavitex, sa may Kawit area, bago nga po pumasok ng toll gate, ay meron dong kabitan nga ng RFID para naman sa MPTC or ito yung Easy Trip, which is on that area ay wala nga gaanong pila, so mapapabilis nga po yung pagpakabit ng RFID. At pagkatapos, kung kayo na may magpapakabit ng auto sweep para sa SLEX sa mga San Miguel Expressway, dyan naman po sa may pagkalampas ng Calamba at pagpasok ng Star Tollway, after po ng exit nga dyan sa Star Tollway, meron pong parking area doon at meron nga pong opisina yung auto sweep doon kung saan nag-i-install din sila at wala rin pong gaanong tao doon sa area na yun. Well, going back to our topic about nga dito sa mga system issue nga ng RFID natin, not just for the MPTC, pati na rin po yung sa San Miguel, ay alam po natin na meron po tayong experience nga sa pagbagal ng daloy ng traffic, lalong-lalo na pagdating nga sa mga toll gates. And also mga paps at mga ma'am, would really appreciate yung inyong mga comments nang sa ganun nga ay magkaroon din ako ng inputs about nga sa mga experiences ninyo dito nga sa mga toll system natin sa ating bansa. Napaka-importante po nun nang sa ganun nga ay ma-share natin ito through social media or through YouTube, ito nga mga vlogs ko, kung ano nga ba mga iba't ibang karanasan ninyo sa ating mga toll system. Anyway, ito po, itong moment na ito ay nabasa na nga po ng system yung aking RFID, pero for some reason ay kinuha nga po nung teller yung aking card at may chinek nga po siya. Anyways, hindi ko nga po alam kung anong dahilan, but soon, sana, hoping na ito nga, maayos nga itong mga systems natin ng ating mga expressway, nang sa ganun lalo tayo mag-enjoy na gumamit nito. At syempre, isa nga po sa paborito natin itong Cavite Laguna Expressway at mag-a-update na naman po tayo sa susunod na mga developments pa nga po nitong expressway na ito.
To sum it all up, mga paps at mga ma'am, ang nakikita ko pong dahilan nga ng pagbagal ng daloy sa mga toll gates natin ay syempre yung mabagal na pag-read nga ng RFID system ng MPTC at ng San Miguel Corporation. And of course, I'm hoping, or we are all hoping, na sana nga ay mapabilis palalo ang card reader nila nang sa ganun dire-diretso po ang pagbiyahe natin. At on our part naman po as a user or itong commuter na ginagamit ang mga expressways nila ay magpakabit na rin po tayo ng RFID system natin nang sa ganun nga ay ma-achieve natin yung plano talaga na lahat ay cashless na. Nang sa ganun nga ay maikumpara na natin ang sarili natin sa mga developed countries na hindi na gumagamit masyado ng cash lane. Again, it's just on my own opinion, mga paps at mga ma'am. Mag-share din po kayo through comments kung ano nga bang mga suggestion ninyo. At siguro next vlog natin, mga paps at mga ma'am, papakita ko nga po sa inyo itong diadaanan natin ito sa may Tibig Road going out to Aguinaldo Highway, kasi hanggang ngayon po marami pa rin nagtatanong kung paano nga po makakalusot from Silang East Interchange going to Aguinaldo Highway. Sige po, i-cover po natin yun later on or next video po natin. So mga paps at mga ma'am, sana nga po yung nag-enjoy kayo at again, I would really appreciate it if mag-comment po kayo sa mga videos ko nang sa ganun po ma-share nyo rin po yung mga inputs ninyo. So until our next vlog, mga paps at mga ma'am, ingat po kayo lahat. God bless. At syempre, thank you!